Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa gabing tahimik at malamig, habang unti-unting bumabagal ang iyong paghinga, hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang panahon na payapa, simple, at puno ng himala. Dito, walang kailangang habulin, walang kailangang problemahin. Sa bawat salita, mararamdaman mo ang banayad na pag-ikot ng mundo at ang pagyakap ng isang Diyos na laging nagmamasid. Humiga ka ng komportable, pumikit, at hayaang ang kwento ng arko ni Noah ay maging gabay mo sa isang malalim, mahimbing, at mapayapang pagtulog. Sa isang panahon na napakalayo na sa ating alaala, isang panahong hindi pa umiiral ang malalaking gusali, maingay na sasakyan, at nagmamadaling mundo. Ang daigdig ay payapa at simple. Ang mga bundok ay tila mga higanteng nakahiga. Ang mga ilog ay dumadaloy na parang nagsasalaysay ng lumang kwento. At ang hangin ay malamig at malinis. Halos parang bulong ng kalikasan. Ngunit habang lumilipas ang maraming taon, dahan-dahang nagbago ang puso ng tao. Ang dating masayahin at mapagbigay na puso ay napalitan ng inggit, galit, at paglimot sa kabutihan. Sa bawat araw, may mga nanlalamang, may nag-aaway, may nagsisinungaling, at may nakakalimot sa dakilang may likha. At habang ang daigdig ay patuloy na umiikot, ang bigat ng kasamaan ay parang hamog na pumupuno sa hangin. Kahit ang mga ibon ay tila nabawasan ng sigla. Kahit ang mga puno ay parang nalulungkot at nakayuko. Parang ang mundo ay napapagod na. Sa kalangitan, tahimik na minamasdan ng Diyos ang lahat. Hindi bilang isang galit na tagapaghusga, kundi bilang isang ama na nagmamasid sa mga anak na naliligaw. Ang lungkot niya ay hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang puso ng tao ay napalayo na sa tunay na layunin, ang magmahal, ang magpatawad, at ang kumapit sa kabutihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may isang liwanag na hindi nawawala, isang lalaki, tahimik, mapayapa, may pusong tapat. Ang kanyang pangalan ay Noah. Si Noah ay kakaiba sa lahat. Sa bawat umagang naririnig niya ang mga sigaw at alita ng iba. Pinipili niyang manahimik at magdasal. Kapag ang iba ay nagsisinungaling, siya ay nagiging tapat. Kapag ang iba ay nanlalamang, mas pinipili niyang tumulong. At dahil sa kanyang kabutihan, siya ay napansin ng Diyos. Isang gabi, habang naglalakad si Noah sa ilalim ng malumanay na liwanag ng buwan, narinig niya ang isang tinig. Hindi malakas, hindi nakakatakot, kundi parang malambing na hangin na dumadampi sa kanyang puso. Noah, wika ng Diyos, nakikita ko ang iyong kabutihan, ngunit ang mundo ay napuno na ng kasamaan. Panahon na para linisin ito. At ikaw ang aking pipiliin upang magsimula muli. Hindi man lubos maintindihan ni Noah, tumayo siya ng diretsong parang niyayakap ng katahimikan. At doon nagsimula ang kwentong magpapabago sa mundo. Kinabukasan, habang unti-unting nagigising ang mundo, si Noah ay nakaupo sa labas ng kanilang tahanan. Ang hangin ay malamig, at ang langit ay kulay kahil, na tila may banayad na paalala mula sa Diyos. Tahimik siyang nagmumuni-muni, sinusubukang intindihin ang mahina, ngunit malinaw na tinig na narinig niya kagabi. At sa gitna ng pag-iisip niya, muling dumampi ang presensya ng Diyos. Hindi sa anyo ng kulog o kidlat, kundi sa loob ng kanyang puso, payapa at maliwanag. Noah, muling wika ng Diyos, gagawa ka ng isang arko, isang napakalaking barko na magiging daungan ng buhay. Dahil darating ang ulan, isang ulan na hindi pa nararanasan ng mundo. Napayuko si Noah.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Isang arko, sa lupaing tuyo, sa panahong mapayapa ang panahon. Marami siyang tanong, ngunit sa kanyang puso, isa lang ang malinaw. Kung ito ang utos ng Diyos, ito ay kanyang susundin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw. At tila ba, sa kanilang paglipad, ay may kasamang pangako na kahit mahirap, hindi siya iiwan ng Diyos. Noong araw ding iyon, ipinaalam ni Noah sa kanyang pamilya ang mensahe ng Diyos. Tumingin sila sa kanya, hindi na may pagdududa, kundi may tiwalang nagsisimula ng umusbong. Kung ito ang sinabi ng Panginoon, sabi ng kanyang asawa, kasama mo kami. At ang mga anak niyang lalaki ay kumindat at ngumiti, parang sinasabing, hindi man namin lubos maintindihan, pero susunod kami. Habang lumulubog ang araw, marahan ng pagdampi ng hangin sa kanilang paligid, ang tahimik na gabing iyon ay parang isang pahina ng libro, bago ang malaking kabanata. Kalma, simple, ngunit may nakaabang na pagbabago. At sa kanyang puso, kahit may kabigatan, may payapang boses na paulit-ulit na bumubulong. Hindi madali ang utos, Noah, ngunit hindi ka nag-iisa. Lumipas ang ilang araw, at habang patuloy na binubuo ni Noah at ng kanyang pamilya ang arko, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila may dalang kakaibang pag-aantabay, at ang mga ibon sa himpapawid ay mas madalas na lumilipad ng paikot, para bang may alam silang hindi pa ganap na nauunawa ng tao. Isang umaga, habang abala si Noah sa pag-ukit ng kahoy, napahinto siya nang makarinig ng marahang kaluskos sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang usa, isang lalaki at isang babae, na tahimik na nakaayo ng hakbang, parang pinapatnubayan ng isang tahimik na kamay. Ngumiti si Noah, sapagkat alam niyang nagsisimula nang tumupad ang pangako ng Diyos. Habang tumatagal, dumarami ang mga hayop. Dalawa-dalawang naglalakad patungo sa arko. Ang mga nilalang na dati ay napakahirap lapitan. May mga ibong, may makukulay na pakpak, dahan-dahang lumalapag sa mga sanga malapit sa arko. May mga tupa na parang masunuring sumusunod. Maging ang malalaking hayop, mga elepante, kamelyo, at leon ay naglalakad ng mapayapa, walang bahid ng takot o pangamba. Hindi nag-iingay ang mga hayop, hindi sila nag-aaway. Parang bawat isa ay nakararamdam ng parehong tawag mula sa may likha. Isang tawag na nag-uutos ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Habang tinutulungan ng mga anak ni Noah ang pag-aayos ng loob ng arko, napatingin sila sa magulong hanay ng mga hayop. Ngunit kahit magkakaiba, bawat isa ay tahimik na pumupuwesto, tila alam ang kanilang lugar. Napakaganda, bulong ng isa niyang anak, at napakahiwaga, sagot naman ng isa. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at bughaw, tumayo si Noah sa harap ng arko at minasdan ng tanawin ang mga hayop, ang kanyang pamilya, ang malaking barkong unti-unting nabubuo. Sa kanyang puso, may payapang katiyakan. Kapag ang Diyos ang tumawag, pati ang buong kalikasan ay sasagot. At sa tahimik na pagdating ng bawat hayop, ramdam ni Noah na malapit nang magsimula ang isang bagong yugto sa daigdig. Dumating ang araw na ganap ng handa ang arko. Ang malaking barkong gawa sa kahoy ay nakatayo sa gitna ng tuyong lupa, parang isang tahimik na bantay na naghihintay sa utos ng Diyos. Ang paligid ay payapa pa rin, ngunit may kakaibang bigat ang hangin. Hindi nakakatakot, kundi parang banayad na paalala na malapit na ang bagong simula.
Isa-isang pumasok ang mga hayop, mahinahon at maayos ang galaw. Ang mga ibon ay pumapagaspas ng dahan-dahan bago pumasok sa itaas na bahagi ng arko. Ang mga hayop sa lupa ay marahang naghihintay ng kanilang pagkakataon, hindi naguunahan. Parang lahat ay ginabayan ng parehong espiritu. Nang lahat ay nasa loob na, tumayo si Noah sa harap ng pintuan. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, parang naramdaman niya ang kabuuan ng mundo. Ang lungkot, ang pag-asa, ang bigat, at ang pangako ng panibagong buhay. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang asawa at mga anak. Tahimik silang nagmamasid, may halong pag-aalala at pananampalataya. At doon, marahan, napakagaan, narinig nila ang isang paggalaw. Hindi mula sa tao, hindi mula sa hayop, kundi mula sa Diyos. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng arko. Hindi bigla, hindi malakas, kundi parang banayad na pagyakap. Parang mismo kalangitan ang nagtulak dito. Isinasara ang lumang kabanata at inihahanda ang mundo para sa bago. Habang isinasara ang pintuan, nagliwanag ang loob ng arko. Hindi ito liwanag ng araw. Ito ay liwanag ng presensya. Tahimik, banayad, nagbibigay ng kapayapaan. Tumingin si Noah sa kanyang pamilya at mahina niyang sinabi, "Simula na ito, pero hindi tayo nag-iisa." At sa labas, ang unang patak ng ulan ay marahang bumagsak sa lupa. Sa loob ng arko, tahimik lamang ang lahat. Ang mga hayop ay nakapwesto na. Ang bawat huni at paghinga ay banayad na parang musika ng gabi. Si Noah at ang kanyang pamilya ay nakaupo, nakikinig sa kalmadong katahimikan na nakapalibot sa kanila. Hanggang sa tok, isang mahinang tunog ang narinig mula sa bubong ng arko. Napatingin silang lahat. Tok, tok, tok. Isa na namang patak, at isa pa, at isa pa. Ang tunog ay hindi malakas, hindi nakakatakot. Para lamang itong maliliit na daliri ng kalangitan na marahang kumakatok sa kahoy. Para bang sinasabing, nagsisimula na. Sa labas, ang langit ay unti-unting kumukulimlim. Ang dating maliwanag at mapayapang kalangitan ay nababalutan ng malalambot na ulap na kulay abo. Ang hangin ay nagbabago, lumalamig, ngunit hindi mabigat. Para lang itong malalim na paghinga ng mundo. At muli, bumagsak ang ulan. Hindi biglaan, kundi paunti-unti, tulad ng pagpatak ng luha mula sa kalangitan. Ang bawat patak ay tila naghuhugas ng lumang sakit, lumang galit, lumang kasamaan. Sa loob ng arko, nakikinig si Noah. Ang ritmo ng ulan ay parang malambing na duyan. Dahan-dahang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat patak, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos. Hindi galit, kundi pag-aalaga. Hindi parusa, kundi pagwawasto. Ang mga hayop ay unti-unting humihiga. Ang ilang ibon ay nagtatago sa kanilang mga pugad. Ang mga bata ay sumandal sa kanilang ina. Ramdam ang malamig, ngunit nakakaaliw na simula ng ulan. Ngumiti si Noah, marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ito ang unang patak ng isang bagong kwento. Isang simula na puno ng pag-asa. Habang lumipas ang mga araw, ang munting patak ng ulan ay naging tuloy-tuloy na pag-agos. Sa labas ng arko, ang mundo ay tila unti-unting nababalot ng malamig na kumot ng tubig. Ngunit sa loob, kahit umuulan ng walang tigil, nanatiling payapa ang kapaligiran, parang isang tahanang hinahawakan mismo ng Diyos. Sa unang mga araw, nakikinig lamang si Noah at ang kanyang pamilya sa patuloy na pagpatak ng ulan. May ritmo ito, may musika. Minsan mabilis, minsan mabagal. Ngunit laging naroon, parang pintig ng puso ng kalangitan.
Habang lumilipas ang panahon, tumaas ng tumaas ang tubig. Dama nila ang bahagyang pag-angat ng arko. Hindi biglaan, hindi marahas. Parang may malalaking kamay na dahan-dahang nagbubuhat dito. Iniingatan upang hindi mabaling o matumba. Sa ika-isang linggo, lumakas ang ulan. Ang mga kulog sa malayo ay nagiging paalala ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kahit may mga tunog na iyon, ang loob ng arko ay nananatiling kalmado. Ang mga hayop ay mapayapang nahihiga, kumakain o nagpapahinga. Parang alam nilang ligtas sila. Sa ikalawang linggo, natutunan ng pamilya ni Noah ang ritmo ng bawat araw. Nag-aalaga sila ng mga hayop, naglilinis, at nagdarasal. Madalas silang magkukwentuhan habang ang ulan ay pumapatak nang walang tigil sa bubong. At kahit paulit-ulit ang tunog sa labas, hindi nila ito iniinda. Naging bahagi na ito ng kanilang pag-asa. Sa ikatlo at ikaapat na linggo, mas lumalim ang kanilang pag-unawa. Naging malinaw sa kanila na ang ulan ay hindi lamang paglilinis, kundi pamamaraan ng Diyos upang bumuo ng bagong simula. Isang simula na hindi na nakabatay sa galit o kaguluhan, kundi sa kabutihan at pagtitiwala. At sa bawat araw na nakalilipas, nararamdaman ni Noah ang pag-asa na unti-unting tumitibay. Hindi nila alam kung kailan titigil ang ulan. Hindi nila alam kung paano na ang mundo sa labas. Pero alam nila ang isang bagay. Hindi sila nakalimutan. Hindi sila pinabayaan. At sa bawat patak ng ulan, may pangakong ipinapaalala. Pagdating ng ika-40 araw, payapa pa rin ang ulan. Ngunit may kakaibang katahimikan sa hangin, isang katahimikang nagsasabing, malapit nang magbago ang lahat. At doon, sa loob ng arko, sabay-sabay silang huminga ng malalim, handa sa susunod na kabanata ng kanilang pag-asa. Pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi nang walang tigil na ulan, unti-unting lumambot ang tunog ng mga patak. Ang dating malakas na ingay ng ulan sa bubong ng arko ay naging mahinang tik-tik na lamang. Hanggang sa isang umaga, tumigil ito. Tumigil ang kalangitan sa pagluha. Tahimik. Sobrang tahimik. Nagmulat si Noah at bahagyang naglakad patungo sa maliit na bintana ng arko. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang narinig na ulan. Tanging paghinga ng mga hayop, tambanayad na paggalaw ng arko sa malawak na tubig ang umaling-aungaw sa loob. Panginoon, salamat, bulong niya. Lumapit ang isa sa kanyang mga anak. Ama, tapos na ba? Ligtas na ba tayo? Ngumiti si Noah, marahang tinapik ang balikat ng anak. Hindi pa natin alam, anak, pero nararamdaman ko may bago ng simula. Lumipas ang ilang araw na ang arko ay marahang inaanod sa isang tahimik na dagat na walang hanggan. Wala pang lupa, wala pang ibang tunog, ngunit may kapayapaan. Parang binabalot sila ng katahimikan na nagsasabing, huwag kayong matakot, kasama niyo ako. Isang hapon, napansin ni Noah na bumagal ang galaw ng arko. Parang may humahawak dito, parang may inaapakan. Agad siyang nagdasal, Panginoon, kung ito na, kami handa. At sa malumanay na pagdampi ng hangin, tumigil ang arko. Tumanas ito ng payapang paghinto na para bang maingat na ibinaba sa lupa. Dahan-dahan, tumaloy ang liwanag mula sa maliit na bintana. Ang mistulang walang katapusang tubig ay tila unti-unting humuhupa. Tahimik, payapa, bago. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang dilubyo, naramdaman ni Noah at ng kanyang pamilya ang mainit na pag-asa. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa labas. Ngunit sigurado sila sa isang bagay, magsisimula muli ang mundo.
sa mas malinis, mas mahinahong paraan, at kasama nila ang Diyos sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang araw mula nang humupa ang tubig, nanatili pa ring misteryoso ang mundo sa labas. Hindi pa rin makita ni Noah kung gaano kalaki ang bumaba ng tubig o kung may ligtas na lupang maari na nilang tahakan. Kaya isang umaga, habang banayad ang ihip ng hangin at payapa ang loob ng arko, nagdesisyon siyang subukan ng isang simpleng paraan upang malaman ang sagot. Kinuha niya ang isang puting kalapati, isang hayop na kilala sa kanyang kabaitan. Pagbalik sa tahanan, "Lumipad ka, kaibigan," mahinahong wika ni Noah habang binubuksan ang maliit na bintana. "Tingnan mo kung may lupa na." Marahang pumintig ang pakpak ng ibon at lumipad ito palabas. Sinasabayan ng liwanag na pumapasok sa arko. Tahimik silang naghintay. Si Noah, ang kanyang asawa, at ang mga anak niya ay nakatitig sa bintana, umaasang may magandang balita. Ngunit makalipas ang ilang oras, bumalik ang kalapati. Wala itong dala. Wala pang lupang mahahawakan. Marahan itong kumunot sa dibdib ni Noah, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. "Hindi pa ngayon," sabi niya. "Pero darating din." Pagkalipas ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Muli silang naghintay, mas tahimik kaysa dati. Halos parang huminto ang oras sa loob ng arko. At nang bumalik ang kalapati, may dala na itong maliit na sanga, isang sariwang sanga ng puno ng olibo. Napatigil si Noah, napahawak siya sa dibdib. "May lupa na, may buhay na," bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang lahat sa arko ay tila nakahinga ng sabay, mga tao at hayop. Ang maliit na sangang iyon ay simpleng halaman lamang, ngunit sa araw na iyon, ito'y naging simbolo ng pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang unos, laging may bagong simula sa dulo. Pag-asa na ipinadala mismo ng Diyos sa pamamagitan ng isang maliit, mapayapang ibon. Makalipas ang ilang araw mula nang magdala ng sanga ang kalapati, muli itong pinalipad ni Noah. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik, at doon na niya naunawaan. Handa na ang mundo. Handa na silang lumabas. Dahan-dahang binuksan ni Noah ang pinto ng arko. Ang hangin na pumasok ay bago, malamig, at malinis. Parang humihinga ang mundo muli. Nang sumilip sila, nakita nila ang isang tanawin na tahimik, ngunit puno ng pangako. May mga bundok, may mga bahagi ng lupa na tuyo, at may mga lugar na unti-unti nang nagkakaroon ng gulay at halaman. Isa-isang lumabas ang mga hayop, tila sabik na muling maramdaman ang lupa sa kanilang mga paa. Ang ilan ay masiglang tumatakbo, ang iba na may dahan-dahan, parang nag-aalangan. Ngunit lahat sila, kahit iba-iba ang hugis at laki, ay bahagi ng bagong simula. Lumabas si Noah at tumingala sa langit. "Panginoon," sambit niya, "salamat, hindi ninyo kami pinabayaan." Habang nakatayo sila roon, may biglang umapaw na liwanag sa kalangitan. Mula sa gilid ng ulap, sumilip ang makukulay na arko ng bahaghari. Kumalat ito ng malawak, tila niyayakap ang buong mundo. "Nakikita niyo ba?" tanong ni Noah sa kanyang pamilya. Tumango ang lahat, mangha, tahimik, at puno ng pag-asa. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Ang bahaghari ay hindi lamang kagandahan, kundi simbolo ng habag, pag-ibig, at bagong paglalakbay. Sa harap nila ay isang mundong kailangang simulan muli. Walang mga bahay, walang mga tanim, walang mga bayan. Ngunit ang puso nila ay hindi takot, dahil ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay hakbang patungo sa panibagong buhay. Mas mahinahon, mas may tiwala, at mas malapit sa Diyos.
Sa katahimikan ng bagong simula, isang bagay ang malinaw. Hindi sila nag-iisa. Ang Diyos ay kasama nila mula sa simula, sa gitna ng unos, at hanggang sa bagong umaga ng mundo. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, nanatili sa puso ni Noah at ng kanyang pamilya ang isang malinaw na paalala na kahit gaano kalalim ang unos, kahit gaano kadilim ang paligid, laging may kamay ng Diyos na gumagabay. Ang arko, ang ulan, ang kalapati, at ang bahaghari, lahat ay naging simbolo ng panibagong pag-asa. Sa isang mundong muling isinilang, natutunan nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtitiwala, at ang tunay na kapayapaan ay dumarating sa mga pusong marunong maghintay. Ito ang kwento ng pag-asa, isang paalalang hindi kailanman natatapos. Ngayon na natapos na ang ating paglalakbay, hayaan mong manatili ang katahimikan sa iyong puso. Tulad ni Noah at ng kanyang pamilya, ligtas ka, gabay ka, at hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mundo ay maaaring maging maingay sa araw, ngunit sa gabi, narito ang kapayapaang inihahandog ng Diyos at ng iyong paghinga. Dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata, bitawan ang bigat ng araw, at tanggapin ang mahimbing na tulog na nararapat sa iyo. Magandang gabi at marahang magpahinga.